Hello mga friends. Gagawa nga pala tayo ng itlog na maalat. So yan, una ko munang ginawa nagbuhos ako ng tubig na 2 litro at kalahati sa ating kaldero at pakukuluan lang natin yan. Tapos syempre may mga ibang ingredients tayo na ilalagay. So kayo na yung bahalang makinig, tingnan nyo kung anong mga ingredients yon. So yan nga, una syempre tubig, tapos lalagyan din natin ng kayo ng bahala ilang butil na paminta. Yan, nilagyan ko na ng paminta, halo na yan, may crack, may buo, kayo ng bahala kung ano ang gusto nyo. Tapos syempre lalagyan din natin ng laurel, kayo ng bahala kung ilan ang piraso ang ilagay nyo. Sa akin ganyang karami, 5, 6, so 7, kayo ng bahala kung ilan ang gusto nyo. Yan yung aking mixture ng itlog na maalat. Tapos syempre mayroon pa tayong ilalagay dyan ibang yan, takpan natin. May iba pang ingredients, syempre yung pinaka special nya, syempre hindi yun matatawag na maalat kung hindi natin syempre lalagay ng sangkap na yun. Syempre antayin natin muna yung kumulo at ilalagay natin yung pinaka special nya sangkap, yung asin. Kayo na ang bahala kung anong gusto nyo asin ang ilagay, buo ba o iodized salt. Sa akin iodized salt ang nilagay ko. So syempre dapat yan sa 2 litro ang ilalagay nyo na asin ay 750 grams. So sa akin ginawa ko na yung dinamihan ko na, ginawa ko ng 800 grams na asin. Nilahat ko na isang buong karton. So kayo bahala kung anong gusto nyong gamitin, pwedeng buo o yan. Akin iodized salt ang ginamit ko. So yan, siyempre binuhos at siyempre habang kukulo yan, siyempre hahaluin mo hanggang sa yan malusaw na yung buo ng nilagay mong iodized salt. Siyempre unti-untiin mo lang, wag mong ibigla lahat na ilagay. Siyempre unti-unti mong ilagay, haluin yan. Pag nalusaw na, siyempre dadagdag ka na naman hanggang sa ubos mo na yan ng buong 750 to 800 grams na iodized salt. So yan, ganyan lang ginawa ko. So yan, haluin mo lang, haluin nyo lang ng haluin yan hanggang sa tuluyan ng malusaw. Meron pang ingredients yan kulang pa na ilalagay. Yun pa yung dapat na may dagdag din yun sa ng paggawa ng itlog na maalat, sa ingredients niya. Ito kasi ito na yung parang kumbaga bagong version na ito ng itlog na maalat Actually ito yan ay ginaya ko lang, nakita ko lang din. Pero siyempre nasubukan ko na rin yan. Okay naman siya, masarap. So yan, pag kumulo na yan, kulong-kulo na yan, siyempre halo nyo yan. Ang kulang pa dyan ay yung lalagyan nyo ng suka na 1 kutsara. Yun yung kulang dyan. So kapag yan yan, nalusaw na, yung kumulo, pagkulo, yan, nilagay ko na yung 1 kutsarang suka, kahit anong suka, basta suka. Yan, meron ako available. So ayan actually 2 nga pala nilagay ko dyan. So kayo nang bahalang basta lalagay nyo siya na suka. Tapos siyempre para mag-balance yung kanyang lasa, meron pang kulang diyan, yung yung tawag nito, yung asukal. Yan ang kukumpleto sa ating mixture ng maalat. Yan kapag yan kumulo na, habang di nyo pakulo,
haluin. Yan, hanggang sa maging magsa-mix na lang lahat-lahat. Tapos takpan mo na. So, ayan na mga friend. Habang pinapalamig natin yung ginawa nating mixture, ihanda ko muna yung itlog at pati yung kanyang mga lalagyan. Ayusin ko muna. Pabilisan na natin para hindi na masyadong humaba yung ating video. So, mahirap na pag masyadong mahaba. So, isa-isa yan ay aking huhugasan para kung may dumi maalis lahat, hindi na maghalo doon sa ating mixture para maganda yung buong process ng ating itlog na maalat, malinis. So, ayan na mga friends. Lumamig na rin yung ating mixture. About 1,000 years. So, joke lang. Mga ano yan, mga 3 hours siguro na pinalamig ko doon sa labas. So, ayan na. Yung mixture natin malamig na. Formally na pwede na siyang i-mix, ihalo sa itlog, magbababad na tayo. So, yan, kita nyo, hinalo ko lang. Halo ko muna para siguradong yung mga nakalubog na asin hindi na natunaw. So, matunaw siya. Yan, nakita nyo, isa-isa kong pinaglalagyan ng mixture yung bawat lalagyan ng itlog. Hinati ko yan sa sa ating 10 siguro yan ang kada tig 10 yung kada isang lagayan ng ng itlog. So ayan, binubuhusan ko, dinidivide ko lang siya para maging parehas lahat yung so sinusukat-sukat ko. So makita nyo yan. So bali bababad ko lang yan ng kasi dahil itlog ang gamit natin, so bababad ko lang yan ng 14 days. So after testing kung pwede na. So pag okay na sa panlasa nyo, so pwede nyo nang harvestin. Pero kung medyo hindi pa, pwede nyo iabot hanggang 22 days or mas lagpas pa para mas lalong mas masarap yung binabad nyo na itlog na maalat. At i-keep nyo lang yan sa medyo magandang ang tawag ito, yung magandang temperatura, yung hindi siya mainit, yung katamtaman lang. So for 14 days, so itago nyo yan. At siyempre para mas maganda rin, every 2 days ibalik na rin yung
haluin nyo yung itlog, baliktarin nyo isa-isa para totally na yung ano ng pagka maalat niya ay pantay. So ganun yung ano ng pag ano ng itlog na maalat. So yan, bali ipapakita ko sa inyo yung kinalabasan yan pagka ano okay na sa 14 days yung harvest ko na yung ano, so okay na. So sige mga friend, hanggang dyan na lang siguro tong video na to, tapusin ko na. At yan, kita nyo, inaayos ko pa, pero sige lang, ako magpapaalam na hanggang sa susunod na lang. So ganyan lang yan, no? Nakita nyo naman yan. So iiwanan ko lang yung video, papakita ko lang yan na ganyan sa inyo. Sige na, paalam na. Paalam.